Bago pa sumikat ang araw, nakalugmok na ang hamog sa mga palay sa sitio Malapad. Ang hangin ay may dalang amoy ng nagbabadyang ulan. At sa di kalayuan, tila umiiyak ang gubat. Humuhuni ang mga ibon na wari ay nag-aabiso ng kakaibang pagdating. Si Tomas, isang binatang magsasaka na kilala sa baryo sa kaniyang tiyaga at katahimikan, ay naglalakad sa pilapil dala ang tabas at sisidlan ng binhi. Ugali na niyang salubungin ang umaga sa bukid, sa pagyuko ng ulo sa lupa at sa dasal na humahaplos sa damo. Patawad po, Inang Lupa, sa muling pagpaparami. Naway maging sapat ang ulan at araw. Nang sumapit siya sa gilid ng sapa, napatingin siya sa maputlang kinang na tila kandilang nauupos sa pagitan ng kawayan. Noong unay, inakala niyang hamog lang na nadapuan ng sinagbuan, ngunit nang lumapit siya, nakita niya ang isang anyong nakalupasay. Babaeng suot ang telang kulay ilog, animoy hinabi sa sinag ng dapit hapon. Mahaba ang buhok na parang talinghaga ng gabi, at sa kanyang likod ay may mababaw na pag-uga ng liwanag. Parang buhawi ng alitaptap na naghahanap ng tahanan. Ngunit ang pinakakinang ay naputol. May bakas ng sugat sa kaniyang tagiliran at mula roon ay tumutulo ang dugong hindi mawari ang kulay. Hindi ganap na pula, kundi tila may halong bughaw na sinag. Napaatras si Tomas. Diyatat, engkanto? Nagmulat ng mata ang babae, mata na may kulay lungti ang hindi mo makikita sa palayan, kundi sa pinakaloob ng kagubatan kung saan tahimik ang mga puno at ang oras ay nalulusaw. Pinilit niyang magsalita at ang kaniyang tinig ay tila ihip ng hanging naglalagalag sa bungad ng tagulan. Tulong, aniya, at ang salitang iyon ay kumalansing sa dibdib ni Tomas na parang maliit na kampanang matagal nang hindi tinutugtog. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Tomas. Inilapag ang tabas at inabot ang kaniyang bayong. Kinuha niya ang telang pamunas, hindi na ininda kung madudumihan. Nasa lubong ko ang mambabarang at ang albularyong alila niya sa gulod ng maharlikang dao. Wika ng babae, habol hininga. Hinuli nila ang kapwa kong tagapangalaga ng batis. Ako ang natira. Ibig nila ang aking hininga, ang aking liwanag, upang gawing tanikala sa kapangyarihan. Nagtindig ang balahibo ni Tomas. Kilala niya ang mga bulong-bulungan tungkol sa mambabarang. Lalaking ang mga daliri may pugad ng langaw at pulgas, at ang hiningay kayang bumuo ng mga kulisap na pumuputol sa tali ng kaluluwa. At kung isa sa mga albularyo sa baryo ang nagpaalipin dito. Sino? Sa isip niya ay sumulpot ang pangalan ni Kamandoy, minsang iginagalang, ngayoy bihira, nang nakikitang naggagamot ng walang kapalit na pilak o handog na baboy. Anong itatawag ko sa iyo? Mahinahong tanong ni Tomas habang pinuputol ang kanyang lampin at itinatapal sa sugat, bagamat nabibigatan ng loob sa kakaibang ningning ng dugo. Lira, sagot ng babae. At sa pagbanggit ng ngalan ay tila dumaloy sa paligid nila ang musika. Tagapangalaga ng ubod ng batis, ikaw? Tomas. Napangiwi si Lira nang haplusin ng tela ang sugat. May dalang itim ang hangin. Nasundan ako hanggang dito. May mga mata ang mambabarang na nakaabang sa iyong baryo. Sumama ka sa kubo, sabi ni Tomas. Toon ka muna. May mga halamang gamot ako. Hindi ako albularyo, pero tinuruan ako ni nanay ng kaunting paglalaga at bulong. Sandali pang nag-alangan si Lira, wari tinitimbang kung kaya niyang ipagkatiwala sa isang mortal ang kaniyang kahinaan. Ngunit nang magtama ang mga mata nila, naulinigan ni Tomas ang munting pagpitik ng kampana sa kaniyang dibdib na kanina pa humahalinghing. Marahan niyang inalalayan si Lira tumayo, isinukbit ang kaniyang braso sa balikat ng binata at sila'y naglakad sa mababaw na batis, sinusundan ng pilantik ng ilaw na parang tutubing ayaw magpaiwan sa kaibigan. Sa kubo ni Tomas,
Isang maliit na tahanang nakasandig sa gulod at may bubong na kugon. Pinaupo niya si Lyra sa banig. Kumaluskos ang mga labahing nakasampay at ang dapo sa sahig ay umalon sa banayad na hakbang. Umusal ng mahina si Tomas. Tinipon ang kinayod na luya, dinikdik na lagundi at tuyong tanglad. Tinalupan niya ang mga ito, ibinuhos sa palayok at sa asupre ng kalan ay sinimulang pakuluan. Ihawak mo ang palad mo sa haplos ng apoy, inang lupa. Bulong niya sa sarili, gaya ng itinuturo ng yumaong ina. Tahimik si Lyra, pinagmamasdan ang kabuuan ng kubo. Ang lumang anting-anting na nakasabit sa haligi. Isang maliit na medalya na itinira ni Tomas bilang alaala sa kanyang ama. May mga punit na pahina ng aklat pang dasal sa sulok at sa pinto ay may nakasuksok na supot ng asin, pangtaboy sa hindi ka nais na isin. Naramdaman ni Tomas ang bigat ng tingin ng engkanto at tila nahiya sa kahirapan ng kaniyang tahanan. Pasensya na kung wala akong magarang gamit, sambit niya, mahina ang tinig. Pero ligtas ka rito. Ang liwanag ng isang lugar ay nasa kamay ng naglalaga ng tsa, tugon ni Lyra, may munting ngiti. Hindi sa kapal ng dingding. Nang kumulo ang pinaglagaan, dinala ni Tomas ang palayok at ibinuhos sa maliit na tabo sa kahinipan para lumamig. Dahan-dahan niyang itinapat sa sugat ni Lyra ang mainit-init na singaw. Sumirit ang amoy ng luyat tanglad at ang hangin sa kubo ay nagbago, parang nagpaalam ang lamig at ang duyan ng init ay bumagay sa balat. Masakit pa ba? Tanong niya. Masakit, pero may awit ang hapti. Sagot ni Lyra, mariing pumikit. Naiiba ang gamot mo. Hindi puro lupa, may kasamang loob. Napangiti si Tomas, may kirot sa alaala. Sabi ni nanay, walang bisa ang pinakuluang dahon kung hindi mo kukulayan ng loob. Sandaling natahimik ang dalawa. Sa malayo, may kumaluskos na parang sapatos sa dayami. Napatayo si Tomas, kinuha ang tabas. Nilingon niya ang siwang ng bintana. Pagitan ng dalawang kawayan, may madilim na aninong dumaan. Mabilis at madulas, gaya ng itim na pusa. Sa kasumunod ang isang tunog ng mabagal na kaluskos, parang may bumubungkal sa gilid ng pilapil. May sumusunod, anya, mahinang boses. Dito ka lang. Tumango si Lyra, ngunit bago pa makalabas si Tomas, hinawakan ni Lyra ang kanyang braso. Mainit ang pagdampi, hindi init ng lagnat, kundi init na parang araw na napipiit sa ilalim ng tubig. Magdala ka nito, sabi niya, at sa palad ni Tomas ay may biglang tumiklop na liwanag, isang munting mutya na hugis butil ng palay. Habang hawak mo yan, maririnig ko ang tugtog ng iyong loob at maipapadala ko ang bahagya kong lakas. Napatingin si Tomas sa mutya. Wari simpleng butil lang ng palay na may munting guhit ng liwanag sa gitna. Ngunit sa pag-ipit niya nito, nakarinig siya ng humuhuning tila mula sa ilalim ng lupa. Tik tik tik. Hindi tulin ng manananggal, kundi tibok ng lupang humihinga. Lumabas si Tomas. Ang umaga ay nagsisimulang magtinag at sa gilid ng kawayan ay may nakatayong lalaki, payat, ay makapal na balbas, nakasuot ng maluwag na kamiseta at mga daliring kasing itim ng pinaghalong abot langis. Sa balikat nito ay nakasampay ang isang supot na gumagalaw. Animoy may mga kulisap na gustong kumawala. Magandang umaga, iho, bati ng lalaki. Ngayoy nakapangiti. Ako si Kamandoy. Napadaan lang. May nahagip ang aking mga mata. Tila may nasugatan malapit sa batis kagabi. Baka sakaling kailangan ng tulong ko. Napakunyapit si Tomas sa hawakan ng tabas. Marami pong nasusugatan sa kagubatan. Baka po hayop lang. Chik, chik. Umiling si Kamandoy. Hindi hayop ang dugo kong naamoy. At hindi tao. May halong... Anong tawag doon? Pinakawalan niya ang isang kulubot na palaka sa supot. Sumirit ang itim na lamig.
at agad itong naglaho na parang usok. May halong liwanag. Kung ganon, wala po rito yan. Tugon ni Tomas. Pinipigilan ang panginginig ng boses. Umusad si Kamandoy. Huwag ka sanang magsinungaling, Tomas, anak ni Doro at Marta. Minsan na akong nagpagaling sa ina mo nang siya'y nilagnat sa kalagitnaan ng tag-ani. Abay kilala kita, napangiti siya. Ngunit ang ngiting iyon ay malamig at nanlilisik. Ibigay mo na sa akin ang napulot mo at kikita ka pa. Parang bumilog ang mundo sa paligid ni Tomas. Umigting ang pagbabanta sa hangin. Sa dibdib niya'y umuga ang mutya at tila may sumagot na himig mula sa loob ng kubo, mahinang alunignig na naging lakas sa kanyang mga daliri. Wala po akong ibibigay, formal niyang sabi. Hindi po ako nagbebenta ng hindi akin. Tumimo ang tahimik na galit sa mukha ni Kamandoy. Aba, sige, kinuha niya ang isang maliit na garapon sa bulsa at iniangat sa hangin. May sumilip na mga puting uod sa loob, nag-uumpugan, naghihikab sa liwanag. Sa susunod, baka ang palay mo ay kainin ng mga uod na ito sa sandaling ito o ang tubig sa batis ay humigop ng putik at dugo. Mag-isip ka, iho. Bago pa man masagot ni Tomas mula sa loob ng kubo ay sumirit ang malamlam na huni, parang tinig ng kawayan kapag hinahaplos ng hangin sa gabi. Mabilis na tumingin si Kamandoy sa bahay at sa loob lamang ng kisap mata, ang mga uod sa garapon ay kumunot at natuyo, naging abo. Pumintig ang panga ni Kamandoy. Kaya pala itinago niya ang garapon at pinunasan ang bibig na parang naghahanda sa bagong pangngasab. Hindi pa tayo tapos, Tomas. Sabihin mo sa kanya. Tumuro siya sa kubo ang sino mang nagtatago ng liwanag na hindi kanya ay sinusunog ng sariling anino. Pagkatapos, tumalikod siya at ang kanyang mga yapak ay nag-iwan ng maninipis na bakas na parang guhit ng latigo sa pilapil. Nang tuluyang mawala si Kamandoy sa kakahuyan, pinalikan ni Tomas si Lira. Nakaupo ito sa banig, ang kamay ay nakadapo sa sugat. May kunot ang kaniyang noo, ngunit ang tingin ay matatag. Kamandoy, sabi ni Tomas at inilahad ang nangyari. Albularyong isinuko ang sarili sa mambabarang, sagot ni Lira. May pangako siyang binitawan sa dilim at ginawang suhol ang mga inosenteng tulad ko. Kung hindi mo ako tinulungan, ngayoy nasa kamay niya ang aking kapangyarihan. Maaari niyang talian ng ulan, patuyuin ang ilog at pagawing abo ang taniman. Bakit ikaw ang pinili nilang hulihin? Tanong ni Tomas, marahang tinitingnan kung humupa ang pagdurugo. Dahil ako ang nagbabantay sa ubod ng batis, paliwanag ni Lira. Sa pinakaloob nito, may nakatagong ugat ng ilaw, ang hininga ng tubigan. Kapag nainom iyon ng sino mang may pusong gutom, makakaya niyang utusan ng tubig. At kapag ang tubig ay inutusan laban sa tao, mauuna sa pagkatuyo ang mga puso. Namilog ang mata ni Tomas. Nais niyang itanong pa, ngunit biglang may lumanding na munting anino sa siwang ng pinto. Isang alitap-tap na masyadong maliwanag para sa umaga. Umikot ito sa ulo ni Lira. Humuni ng mga tunog na hindi sa tao, hindi rin sa kuliglig. Tila salita ito ng liwanag. Si Siklo, sabi ni Lira, napangiti ng banayad. Kasama ko sa pagbabantay. Ipinapaalam niyang paparating ang ulan at ang unang hakbang ng dilim. Anong gagawin natin? Tanong ni Tomas. Natuklasan niyang ang salitang natin ay kusa ng lumabas. Wala nang pagitan ang ako at ikaw sa ihip ng pangamba. Tatayo, sagot ni Lira. Ngunit hindi ngayon. Kailangan ko munang mabawi ang lakas. Nasa kagubatan, sa tabi ng punong balete, ang isang lumang basyo ng liwanag, ang kabatiran. Kailangan natin iyon para basagin ang tanikala ng mambabarang. Ngunit mapanganib lumabas kapag tanghali, doon sila pinakamalakas. Magpahinga ka muna, sabi ni Tomas. Ako ang kukuha.
Umiling si Lira. Kung lalabas ka ng mag-isa, masusundan ka ng kaniyang mga mata. At kung madadampian ka ng kaniyang pulgas na itim, unti-unti kang makalilimot. Sa pangalan mo, sa mukha ko, sa bayan mo. Ganyan magtrabaho ang kaniyang mga kulisap. Kinakain ang gunita. Nalaglag ang tingin ni Tomas sa kaniyang mga palad. Ang mutya sa isa'y marahan pa ring tumitibok, parang butil na handang maging buhay. Kung ganoon, anya, dito ka muna. Hihigpitan ko ang paligid. May asin ako, may luyang dilaw, may palaspas. Gagawa ako ng palina. Itataboy natin ang masamang loob ng hangin. Salamat, Tomas, bulong ni Lira. Sa puyat, sa paglalaga, sa tinig mong mabagal pero buo. Sa susunod na gabi, kapag humimbing ang mga mata ng mambabarang, tutulungan kitang hanapin ang kabatiran. Lumapit si Tomas sa pinto at sa labas ay tinaboy niya ang hangin sa pamaypay na dahon ng niyog. Binudburan niya ng asin ang bungad, ibinaon sa lupa ang 4 na hibla ng sawali na binubugkos sa 4 na direksyon: silangan, kanluran, hilaga, timog. Inusal niya ang natatandaan niyang bulong mula sa ina. Lumayo ang uod, lumayo ang langaw, lumayo ang pulgas na gutom, lumayo ang mata ng itim, sapagkat hindi kanila ang dilim dito. Sa loob, nakamasid si Lira, hindi gaya ng engkantong nagtatago, kundi gaya ng batang natutong tumingin sa liwanag sa gitna ng kaba. Tinitigan niya si Tomas. Ang batok na pinawisan, ang balikat na hinubog ng araw, ang mga kamay na kayang mag-ani at mag-aruga. Sa pagitan nilang dalawa, may nalulutong diwa. Isang pagkakatiwala na hindi nabibili at isang pagnanasang sumibol hindi bilang apoy na biglang nagliliyab, kundi bilang binhing tinutubigan ng hiwaga. Naamoy ko na ang ulan, wika ni Lira, marahang bumuntong hininga. At may kasamang panibagong awit ang patak nito. Naririnig ko rin, sabi ni Tomas, bagamat sa totoo'y ang tibok ng kaniyang dibdib ang pinakamatining. Kapag bumuhos na, mahihirapan silang lumapit. Nang sumikad ang unang kidlat, hindi malakas kundi parang pisil ng liwanag sa gilid ng ulap, dumampi ang malamig na hangin sa bambang ng kubo. Umupo si Lira sa gilid ng bintana, iniunat ang kamay at ang ilang patak na pumasok ay sumayaw sa kaniyang palad. Ang dugong bughaw sa kaniyang sugat ay tila umunti at ang balat ay humigpit. Nagngumingiti ang laman sa hawak na ulan. Sa baryo, biglang sambit ni Tomas. Naalala ang mga kapitbahay. Kung kontrolado ng mambabarang ang tubig, paano ang mga taniman? Tumatali lang ang dilim kapag walang nagbabantay. Sagot ni Lira, tingin sa labas. Ngayong naririto ako at naririto ka, hindi basta-basta maaalis ang awit ng patak. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Wari may sinabi ang dalawa na hindi nila kailangang bigkasin. Sa pagitan ng murang pag-ibig at tungkulin, may guhit na hindi kailangang paghati-hatiin. Pinangalanan niyon ng katahimikan at iyon na ang sapat. Magpahinga ka, ani Tomas. Babantayan kita. Hindi mo ako bantay, matamis ang tingin ni Lira. Kapanalig ka. Sa unang bagsak ng ulan, nagkulimlim ang langit at sa malayong bahagi ng kagubatan ay may pumalakpak na pakpak ng mga kulisap na itim. Sa isang yungib, may lalaking umiinom ng usok mula sa paso ng tuyong dahon, ang mambabarang. Nagkulob sila sa asin, wika niya sa aninong kumikislot sa kanyang tabi. Walang asin ang hindi natutunaw sa luha. Pahiyasin mo ang baryo. Palaganapin ang inggit, ang kwentong nakakabutas ng tiwala. Saka tayo papasok. Ngunit sa kubong iyon, sa pagitan ng lagundi at tanglad, sa sulyap ng mutya at sa pulso ng ulan, may dalawang pusong naghahanap ng himig sa isa't isa. At ang himig ay naging laban. At ang laban ay naging pag-ibig na hindi kayang kainin ng uod ni dilim. Sa gabing iyon, habang pumapatak ang ulan sa pawid, tinabihan ng antok si Lira.
at nakatulog siyang may ngiting hindi pagod. Sa kaniyang tabi, nakaupo si Tomas, hawak ang tabas sa isang kamay at ang mutya sa kabila, nagbabantay sa bukana ng mundo na pansamantalang naging kubo. Ngunit sa totoo'y isang pinto patungo sa mas malalim na kagubatan at mas malawak na ilaw. Sa unang huni ng palaka matapos ang unos, narinig ni Tomas ang munting bulong mula sa diwa ni Lyra. Hindi siya gising, ngunit ang kaniyang kaluluwa'y kumakanta. Huwag kang bibitaw. At hindi siya bibitaw. Hindi siya marunong bumitaw sa lupa, sa binhi at sa pangakong natutong tumubo sa pagitan ng dalawang tibok. At sa labas, huminto ang ulan. Sandali lamang para pakinggan ang sumpang iyon. Magdamag na nagbantay si Tomas sa tabi ng kubo. Sa isang kamay ay hawak niya ang lumang tabas at sa kabila ay mahigpit niyang pinipisil ang mutya na iniwan ni Lyra. Hindi siya dinalaw ng antok. Kung meron man, tinaboy iyon ng kaba, ng init na nag-aalab sa kanyang dibdib at ng bigat ng responsibilidad na biglang bumalot sa kanya. Hindi na lang siya isang simpleng magsasaka. Ngayon ay bantay siya ng isang engkanto at ng lihim na hindi dapat makuha ng mga kampo ng dilim. Pagsapit ng madaling araw, humina ang ulan at nagsimulang magliwanag ang langit. Kumakahol ang mga aso sa baryo, tila may naaamoy na hindi pangkaraniwan. Nakadama si Tomas ng panganib. Ang presensya ni Kamandoy ay hindi mawawala ng ganon-ganon lamang. Ang lalaking iyon, na minsang pinagkakatiwalaan ng lahat, ay ngayoy alipin ng mambabarang. At kung totoo ang sinabi ni Lyra, hindi lang si Tomas ang nasa panganib kundi ang buong baryo. Nagmulat ng mga mata si Lyra. Hindi tulad kagabi, mas malinaw na ang kanyang tinig at mas magaan ang kanyang paghinga. Nakabawi na siya ng kaunting lakas mula sa ulan. Nakasandal siya sa banig at ang kanyang buhok ay kumalat na parang lambong ng gabi sa ibabaw ng banig ni Tomas. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, saglit na natigilan ang binata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nakikita niyang kakaibang ganda. Hindi siya mukhang nilalang ng gubat, kundi isang dalagang may ngiting kayang magpagaling ng sugat ng loob. Tomas, mahinang wika ni Lyra. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka abo na ang aking katawan. Umiling si Tomas. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Pero, hindi ka paligtas. Nasa paligid pa rin si Kamandoy. Alam niyang nandito ka. Nagseryoso ang mukha ni Lyra. Ibig sabihin, darating muli ang panganib. At hindi lang siya ang dapat nating alalahanin. Kung narito na ang mambabarang, asahan mong dumarami na ang kanyang mga nilalang sa paligid. Mga nilalang? Tanong ni Tomas. Mga insekto, mga kulisap na alila niya. Langaw na may taglay na sumpa, pulgas na nagdadala ng sakit, alitap-tap na peke ang liwanag. Sila ang matatainga ng kanyang kadiliman, sagot ni Lyra. Kinilabutan si Tomas. Hindi siya takot sa karaniwang insekto, ngunit kung ito'y may dalang sumpa, paano niya ito lalabanan? Saglit siyang napatingin sa mutya sa kanyang palad. May bahagyang liwanag iyon na parang sinasagot ang kanyang tanong. Hindi nagtagal, may kumatok sa kubo. Malakas, sunod-sunod. Nagulat si Tomas. Mabilis niyang tinakpan ng banig si Lyra at sinenyasan itong huwag kikilos. Pinuksan niya ng bahagya ang pinto. Si Mang Simeon, kapitbahay niyang magsasaka rin, ang nandoon, pawisan at halatang taranta. Tomas, sigaw ni Mang Simeon. May kakaibang nangyayari sa palayan. Nagising kami kaninang madaling araw, puno ng mga uod ang tanim naming palay. Isang iglap lang, naglagas ang mga dahon, parang kinain ng apoy. Wala kaming magawa. Napasinghap si Tomas. Sa isip niya ay biglang sumulpot ang imahe ni Kamandoy kagabi, hawak ang garapon ng mga uod. Yata't sinimulan na nila, bulong niya. Ano raw yon? Tanong ni Mang Simeon. Wala,
sagot ni Tomas. Susunod ako, titingnan natin kung anong magagawa. Mabilis niyang nilingon si Lyra. Tumango ito na parang naririnig ang lahat kahit natatakpan. Tumulong ka sa kanila, bulong ng engkanto. Doon tayo magsisimula. Sumama si Tomas kay Mang Simeon. Sa pagdating nila sa palayan, nabungaran niya ang nakapanlulumong tanawin. Ang mga dahon ng palay ay kumukulubot, puno ng uod na kulay itim na parang may maliliit na sungay. Ang mga magsasakay nagtataboy gamit ang apoy, iba'y naglalagay ng abo, ngunit walang bisa. Lalong dumarami ang mga peste at ang kanilang mga palad ay tila kumakapit mismo sa mga tangkay. Hindi ito karaniwang peste, bulong ni Tomas. May sumpa ang mga ito. Napatingin sa kanya si Mang Simeon. Anong ibig mong sabihin? Bago pa siya makasagot, may dumating pang isa, si Kamandoy mismo, nakatayo sa dulo ng pilapil. Nakangiti ito at hawak-hawak ang isang baston na may nakapulupot na ahas na parang buhay. Mga kababayan, sigaw niya, nakikita niyo na ba? Ito ang sumpa ng inyong kapabayaan. Ngunit may lunas. Sa isang palayok ng pilak at ilang manok na handog, kaya kong paalisin ang mga uod na ito. Nabulabog ang mga magsasaka. Isa-isa silang nagsisigawan, nagtatanong kung paano. Si Kamandoy naman ay nakangising tila isang hari sa sariling trono, ngunit si Tomas ay nanindigan, humarap sa lahat. Mga kababayan, sigaw niya, huwag kayong magpaloko. Hindi ito gawa ng Diyos o ng kalikasan. Ito'y gawa ng tao o ng masama. Si Kamandoy mismo ang may kagagawan nito. Nagulat ang lahat. May mga umaray, may mga natigilan. Ngunit si Kamandoy ay humalakhak lamang. Aba, aba! Anak ng isang simpleng magsasaka, nagsasalita laban sa albularyo ng baryo? Tomas, bata ka pa para umunawa sa mga lihim na ito. Ngunit bago pa tuluyang mauto ni Kamandoy ang mga tao, lumabas mula sa kakahuyan si Lyra. Hindi na niya natakpan ang sarili, nagningning ang kanyang anyo, at sa gitna ng liwanag ay nakita ng lahat ang kanyang sugat na unti-unting naghihilom. Ang kanyang buhok ay umalon sa hangin at ang mga matay kumislap na parang batis sa ilalim ng araw. Mga anak ng lupa, sigaw ni Lyra. Huwag kayong matakot, hindi kayo pababayaan ng ilaw. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at mula sa mutya sa palad ni Tomas ay kumislap ang sinag. Ang liwanag ay kumalat sa buong palayan. Sa bawat dahon ng palay, nagliyab ang ningning na parang araw at ang mga uod ay nagsisigawan. Hindi gaya ng karaniwang tunog kundi parang huni ng mga multo. Isa-isa silang natunaw, naging abo at naglaho sa hangin. Napatulala ang mga tao. Ang ilan ay napaluhod, ang iba na may nagsisigawan ng tuwa. Ngunit si Kamandoy, galit na galit, tumuro kay Lyra. Engkanto, hindi ka nararapat dito. Sa akin ang kapangyarihan mo. Ibinangon niya ang kanyang baston at mula rito ay lumabas ang isang ulap ng langaw. Sumugod yon kay Lyra. Ngunit bago pa siya maabot, mabilis na sumugod si Tomas, hawak ang kanyang tabas. Pinaglapas niya ang tabas sa hangin at nang tamaan ang ulap ng langaw, kumislap muli ang mutya. Ang tabas ay nagningning na parang espada ng liwanag. Napasigaw ang mga tao sa gulat. Hindi mo siya makukuha, Kamandoy, sigaw ni Tomas. Nagduelo ang dilim at liwanag sa gitna ng palayan. Ang mga magsasakay saksi, nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. At doon nagsimula ang unang tunay na pagsubok ni Tomas at Lyra laban sa mambabarang at sa mga aliping albularyo. Ang hangin sa Sitio Malapad ay nagapoy sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa isang banda, hawak ni Kamandoy ang baston na pulupot ng ahas, naglalabas ng ulap ng mga langaw at pulgas. Sa kabila, si Tomas, isang simpleng magsasaka lamang, ngunit hawak ang tabas na pinapaliwanag ng mutya ni Lyra. Nagtagpo ang dalawang puwersa sa gitna ng palayan.
Ang mga magsasakay nagsisiksikan sa gilid, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang ilan ay gustong tumakbo, ngunit ang iba na may nakatali ang mga mata sa labanang tila hindi sa mundong ibabaw nagmula. "Hindi mo ako matatalo, Tomas," sigaw ni Kamandoy. "Ako ang tagapagdala ng dilim. Ang kapangyarihan ng mambabarang ay dumadaloy sa aking mga ugat." Itinaas niya ang baston at mula roon ay lumabas ang mga langaw na nag-uumalulong, bumuo ng hugis itim na ulap na dumapo sa mga dahon ng palay. Ang mga langaw ay nagsimulang magparami, dumoble, trumiple, hanggang ang buong paligid ay umitim parang dapit hapon kahit umaga pa lamang. Ngunit bago tuluyang matakpan ng dilim ang lahat, humakbang si Lyra pasulong. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at mula sa kanyang palad ay lumabas ang malamlam na liwanag na nagmistulang apoy na bughaw. Sumayaw ito sa ere, tinamaan ang mga langaw at sa bawat madapuan ay biglang nagiging abo ang mga ito. Subalit hindi natapos doon. Ang baston ni Kamandoy ay biglang kumislot at ang ahas na nakapulupot dito ay nabuhay. Umungol, bumuka ang bibig at mula sa lalamunan nito ay lumabas ang maiitim na pulgas na tumalon patungo kay Tomas. Agad niyang ikinawit ang tabas at sa gabay ng mutyay nagliwanag ang talim. Bawat hagod ay nagiiwan ng bakas ng apoy sa hangin. Tinamaan ang mga pulgas at isa-isang nalusaw. Ngunit ilang beses din siyang nakaramdam ng kagat. Maliliit ngunit mapapait, parang kumakain ng kanyang lakas. "Huwag mong hayaang dumampi sa balat mo!" sigaw ni Lyra, sabay bitaw ng sinag ng kanyang mutya. Nababalot ng liwanag si Tomas at ang mga pulgas na kumakapit sa kanya'y natanggal, nahulog at namatay. Nagngingit-ngit si Kamandoy, isang simpleng magsasaka at isang sugatang engkanto. "Kayo ang hahadlang sa akin?" Tumawa siya at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang puting usok na nag-anyo ng isang dambuhalang alitaptap na may pulang mata. Sumugod ang dambuhalang insekto. Ang pakpak nito'y parang itak na humihiwa sa hangin. Nang dumapo ito, yumanig ang lupa at bumuka ang pilapil. Tumilapo ng putik at tubig at ang mga magsasakay nagsitakbuhan sa takot. Ngunit hindi umatras si Tomas. Mahigpit niyang hinawakan ang tabas. "Hindi mo madudungisan ang baryo namin," sigaw niya, sabay saksak ng tabas sa lupa. Biglang kumalat ang liwanag mula sa ilalim ng lupa, nagmistulang kidlat na pumutok mula sa palayan. Tinamaan ng dambuhalang alitaptap at ito'y sumabog na parang bulok na bunga ng langka. Ang mga pakpak nito'y naging abo na tinangay ng hangin. Nagulat si Kamandoy, halos mabitawan ng baston. "Hindi maaari. Walang mortal na dapat kayang magpalabas ng ganoong lakas." Ngumiti si Lyra, bagamat nanlulumpo pa rin sa sugat. Hindi siya ordinaryong mortal. Ang pusong may dalisay na loob, kapag binigyan ng mutya, ay nagiging daluyan ng kapangyarihan ng liwanag. Nang makita ng mga magsasaka ang naganap, nag-ingay sila. Si Tomas ang lumigtas sa atin. Hindi si Kamandoy. Matagal na tayong niloloko ng albularyong yan. Isa-isa silang nagduda kay Kamandoy at ang ilang matatanda ay biglang napaiyak sa galit at takot. Ang dating iginagalang nilang manggagamot ay isa palang alila ng kadiliman. Ngunit si Kamandoy ay hindi basta-basta tatalo. Muling nagningas ang kanyang mga mata at sa lupa ay sumibol ang mga anino ng insekto. "Kung hindi niyo ako paniniwalaan, lahat kayo'y magdurusa," sigaw niya, sabay hampas ng baston sa lupa. Ngunit bago pa kumalat ang sumpa, biglang tumayo si Lyra, itinaas ang kanyang dalawang kamay at mula sa sugat sa kanyang tagiliran ay lumabas ang liwanag na bumalot sa buong palayan. Ang sugat na iyon, na dati simbolo ng kanyang kahinaan, ay nagsilbing bukal ng lakas.
Parang tubig na dumaloy ang kanyang enerhiya, bumalot kay Tomas at sa lahat ng magsasaka. Naramdaman nila ang bigat ng takot ay nawala at napalitan ng lakas at pag-asa. Habang nagkakaisa ang inyong loob, sigaw ni Lyra. Walang dilim ang makakapasok sa lupaing ito. Nagtulungan ang mga magsasaka. Ang iba'y nagtaboy gamit ang apoy. Ang iba'y nagbuhos ng asin sa pilapil at si Tomas na may sumugod, tabas sa isang kamay, mutya sa kabila. Sa bawat indayog ng kanyang tabas, may liwanag na lumalabas at ang mga nilalang ng dilim ay naglalaho. Nakita ni Kamandoy na hindi niya kayang talunin ang liwanag na nagkakaisa. Nanghihinang umatras ang kanyang mga mata. Hindi pa tapos ito, Tomas, banta niya. Magbabalik ako at sa susunod, kasama na mismo ang aking Panginoon, ang mambabarang. Kasabay ng malakas na alingaungaw ng kanyang tinig, naglaho si Kamandoy sa ulap ng usok. Iniwan ang palaya na wasak, ngunit unti-unting binabalik ng liwanag ni Lyra sa dati nitong anyo. Humupa ang dilim at muli sumikat ang araw. Ang mga magsasakay naglapitan kay Tomas at Lyra, humahalik sa kanilang kamay, nagpapasalamat. Ngunit si Tomas ay tahimik lamang. Hawak ang tabas na tila hindi siya makapaniwalang nagawa ang lahat ng iyon. Hindi ko alam na kaya ko, bulong niya kay Lyra. Ngumiti ang engkanto at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo kailangan ng mahika para lumakas, Tomas. Ang puso mo ang pinagmumulan ng lakas na iyon. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata ng walang takot, kundi may halong init na hindi na kayang itanggi. Isang unti-unting pag-ibig na isinisilang sa gitna ng laban. Ngunit sa malayo, sa lilim ng kagubatan, may dalawang matang nagmamasid. Matang hindi kay Kamandoy, kundi sa mismong nilalang na mas makapangyarihan. Ang mambabarang na nagmamatsyag at nag-aabang ng tamang oras upang lumusob. Matapos ang labanan sa palayan, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi iyon kapayapaan, kundi pansamantalang paghinto bago ang mas malaking unos. Ang mga magsasakay nagtipon-tipon sa kubo ni Mang Simeon, dala ang kanilang mga anak, at doon pinag-usapan ang kanilang nakita. Lahat sila'y nakatingin kay Tomas at Lyra na parabang sila na ang bagong pag-asa ng baryo. Ngunit sa kabila ng mga pasasalamat, ramdam ni Tomas ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Hindi siya sanay na maging pinuno. Hindi siya albularyo, hindi mandirigma, isa lang siyang magsasaka. At higit sa lahat, alam niyang darating muli si Kamandoy. At sa susunod, dala na nito ang kanyang Panginoon, ang mambabarang. Mga kababayan, panimula ni Mang Simeon, kita nyo na kung paano niligtas ni na Tomas at ng engkanto ang ating mga palayan. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayong aanihin ngayong taon. Pero hanggang kailan tayo ligtas? Singit ng isang matandang babae. Kung babalik si Kamandoy, baka pati mga anak natin madamay. Hindi natin kaya mag-isa, sagot ni Tomas, bagamat mabigat ang tinig. Malakas si Kamandoy at higit pa ang mambabarang. Pero kung magsasama-sama tayo, may laban tayo. Nagkatinginan ng mga tao. May takot, may pag-aalinlangan, ngunit mayroong pag-asa. Lalo na nang magsalita si Lyra. Nakatayo at nagliliwanag ang presensya kahit sugatan pa. Hindi kayo nag-iisa. Ang liwanag ng kalikasan ay kasama ninyo, basta't handa kayong ipaglaban ang inyong lupa at pamilya. Ngunit kailangan natin ng kabatiran, isang lumang sisidlan ng liwanag na nakatago sa ilalim ng punong balete sa gubat. Doon lamang natin malalabanan ang buong lakas ng mambabarang. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Ang punong balete sa gubat ay matagal nang kinatatakutan. Sinasabing tirahan ng mga engkanto, multo at mga nilalang na hindi dapat gambalain. Ngunit alam nilang wala silang ibang paraan. Kinagabihan, naghanda si Tomas.
Sa kanyang bayong ay may asin, mga tuyong dahon ng lagundi, ilang pirasong bawang, at ang kanyang tabas na hindi na ordinaryo mula ng hawakan ng mutya. Samantalang si Lyra na may dahan-dahang lumalakas, bagamat hindi pa lubos na naghihilom ang sugat. Hindi mo kailangang sumama, wika ni Tomas habang inaayos ang kanyang gamit. Pwede ka pang magpahinga dito sa baryo. Ngumiti si Lyra, marahang umiling. Kung hindi ako sasama, paano mo mahahanap ang kabatiran? Ako lamang ang nakakaalam kung saan iyon nakabaon. At bukod doon, saglit siyang natigilan bago tumingin kay Tomas. Hindi kita kayang iwan. Napatingin si Tomas at sa saglit na iyon, parang tumigil ang hangin. Ngunit hindi na siya nakapagsalita pa sapagkat dumating si Mang Simeon, dala ang ilang kabataang lalaki. Tomas, sabi niya, sasama kami. Hindi ka namin hahayaang lumaban mag-isa. Nag-aalangan si Tomas, ngunit sa dulo'y tumango rin. Sige, pero kailangan nating mag-ingat. Ang gubat ay hindi ordinaryo. Pagsapit ng hating gabi, nagtungo sila sa gubat. Ang buwan ay kalahati lamang at ang liwanag nito ay bahagyang natatakpan ng ulap. Ang mga kuliglig ay tila tahimik at tanging ang yabag ng kanilang mga paa ang maririnig. Habang papalalim sila, nagsimulang sumingit ang kakaibang mga tunog. Mga buntong hininga na walang pinagmumulan, mga yabag na parang sumusunod at mga aninong gumagalaw kahit walang hangin. Ang mga batang lalaki napakapit sa isa't isa at si Mang Simeon ay humigpit ang hawak sa kanyang gulok. Huwag kayong bibitaw, paalala ni Lyra. Ang balete ay bantay ng kalikasan. Kung ang loob ninyo'y may takot at kasakiman, hindi kayo makalalapit. Paano kung takot lang? Biro ni Tomas, pilit na tinatawanan ng kaba. Kasi ako, takot na. Ngumiti si Lyra, kahit seryoso ang paligid. Basta't totoo ang puso mo, palalampasin ka ng balete. Pagsapit nila sa isang malawak na clearing, tumambad ang higanting punong balete. Ang ugat nito ay parang mga halimaw na gumagapang sa lupa at ang mga sangay nagmistulang braso na nakataas sa kalangitan. Ang hangin sa paligid ay mabigat at may amoy ng lumang lupa at dugo. Ngunit bago sila makalapit, biglang may gumalaw mula sa lilim ng mga ugat. Isang nilalang na mahaba ang buhok, pulang-pula ang mga mata, at ang katawan ay parang pinaghalong tao at uwak. Ang mga pakpak nito'y itim na puno ng kaliskis, at ang tinig ay malalim na parang guwang na banga. Walang sino mang mortal ang maaaring lumapit, sabi ng nilalang. Ang kabatiran ay hindi para sa inyo. Bumalik na kayo bago kayo lamunin ang mga ugat ng punong ito. Napaatras ang mga kasama ni Tomas, ngunit si Lyra ay humakbang pasulong. Ako si Lyra, tagapangalaga ng batis. May karapatan akong humingi ng kabatiran sapagkat ito'y alay ng kalikasan para sa mga handang magsakripisyo. Tinitigan siya ng nilalang at saka tumingin kay Tomas. At ikaw, mortal, anong karapatan mo? Huminga ng malalim si Tomas at marahang iniangat ang kanyang tabas. Wala akong mahika, wala akong kapangyarihan, isa lang akong magsasaka. Pero ipinagtatanggol ko ang baryo ko, ang lupa kong minana sa aking mga magulang, at ang mga taong umaasa sa akin. Kung hindi iyon sapat, wala na akong ibang maiaalok kundi ang sarili ko. Sandaling natahimik ang nilalang. Pagkaraan, bigla itong tumawa, isang halakhak na umalingaw-ngaw sa buong gubat. Matagal na akong hindi nakakarinig ng ganitong sagot mula sa isang mortal. Umangat ang mga ugat ng balete at sa gitna nito ay lumitaw ang isang sisidlang gawa sa batong puti, ang kabatiran. Nagniningning ito na parang puso ng apoy at mula sa loob ay may umuukit na liwanag na tila dumadaloy sa lupa. Kunin ninyo, sabi ng nilalang. Ngunit mag-ingat. Kapag ginamit ng pusong may bahid ng kasakiman, ito'y magiging lason na papatay hindi lang sa inyo kundi sa buong baryo.
Habang kinukuha ni Tomas ang kabatiran at inilagay sa bayong, hindi nila napansin ang dalawang matang nanlilisik mula sa malayo. Hindi iyon kay Kamandoy, kundi kay Mambabarang mismo, nakatayo sa lilim ng isang puno. "Maganda," bulong niya. "Ibigay niyo sa akin ang sisidlan ng liwanag, at doon magsisimula ang aking walang hanggang kapangyarihan." At sa kanyang balikat, kumilos ang isang pugad ng maliliit na insekto, sabay-sabay na umuugong, handang sumugod sa oras na tawagin. Nakasabit sa balikat ni Tomas ang bayong na naglalaman ng kabatiran. Habang sila'y naglalakad pabalik sa baryo mula sa gubat, ramdam niya ang bigat nito. Hindi pisikal, kundi bigat na parang humihigop ng loob. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mumunting bulong mula sa sisidlan, mga tinig na parang galing sa lupa, nag-aalok ng kapangyarihan. "Pansinin mo kami, gamitin mo kami, magagawa mong mag-ani ng gintong palay, mapapalayas mo ang iyong mga kaaway." Napakuyom si Tomas sa hawakan ng bayong. "Hindi ko kayo pakikinggan," bulong niya sa sarili, bagamat ramdam niyang kumakabog ang kanyang dibdib. Pagkarating nila sa Sitio Malapad, sinalubong sila ng mga tao. Ang mga kabataan ay nagtakbuhan papalapit, ang matatanday lumapit dala ang kanilang mga basbas. Ngunit nakita rin ni Tomas ang pag-aalinlangan sa ilan. Ang balita tungkol kay Kamandoy at sa kanyang sumpa ay mabilis kumalat, at may ilan pa ring takot na baka bumalik ang dating albularyo para maghiganti. "Ligtas ba tayo?" tanong ng isa. "Hindi ba tayo pagbabayaran?" dagdag ng matandang babae. Si Lira ang sumagot. "Habang ang kabatiran ay nasa atin, may laban tayo, ngunit hindi ito sapat. Kailangang magkaisa ang loob ng lahat. Kung may isa man na magtataksil, mas madali tayong babagsak." Nagtinginan ang mga tao at bagamat may kaba, nagsimulang tumango-tango ang ilan. Lalo na nang makita nilang hawak ni Tomas ang bayong, at sa kanyang mukha ay may tapang na hindi nila nakikita dati. Ngunit hindi pa sila nakakapagpahinga nang biglang dumating ang unos. Sa gitna ng araw na tirik ang araw, dumilim ang langit. Lumitaw ang ulap na kulay abong parang abo, at mula rito'y bumagsak ang ulan. Hindi tubig, kundi mga kulisap na buhay. Langaw, pulgas at mga ipis na galing sa langit, bumabagsak sa mga bubong, gumagapang sa katawan ng mga tao. Ang mga bata ay nagsisigawan, ang mga inay nagtakbuhan, at ang mga magsasakay kumubli sa ilalim ng mga banig. "Ang sumpa ng Mambabarang," sigaw ni Lira. "Narito na siya." Nagpalinga-linga si Tomas, hawak ang kanyang tabas. "Anong gagawin natin?" tanong niya. "Buksan ang kabatiran," sagot ni Lira. "Ngunit mag-ingat, huwag mong hayaang lamunin ka ng mga bulong nito." Mabilis na binuksan ni Tomas ang sisidlan. Sa loob nito'y may liwanag na parang sigla ng araw, kumikislap at humahaplos sa lahat ng bagay. Nang tumama sa mga kulisap, nagsilaglagan ang mga ito, nalusaw at naging abo. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Tomas ang kakaibang init na pumapasok sa kanyang mga ugat, parang tinutokso siyang gamitin pa ng mas malakas. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nakakarinig siya ng mga tinig. "Kung hahayaan mong kami lumabas, matutupad ang lahat ng pangarap mo. Magiging hari ka ng baryo. Wala nang magugutom. Wala nang magtataksil sa iyo. Magiging iyo ang lahat ng lupa." Sandali siyang natigilan. Ang isip niya ay napuno ng larawan. Palay na kasing dami ng alon. Gintong butil na hindi nauubos. Isang baryong yumuyuko sa kanya. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng tukso, hinawakan ni Lira ang kanyang braso. Mainit, marahan, at totoo ang haplos. "Tomas, huwag! Ang lakas na ito ay hindi para sa isang tao lang. Ito'y para sa lahat." Nagbalik ang ulirat ni Tomas. Pumikit siya
at marahang isinara ang sisidlan. Hindi ko kayo kailangang pakinggan. Mariin niyang wika at muling humigpit ang kanyang hawak sa tabas. Ngunit mula sa malayo, sa hangganan ng baryo, lumitaw ang isang anyo. Mataas, payat, balot ng itim na usok. Ang kanyang buhok ay parang pugad ng mga kulisap at ang kanyang mga matay pula na parang baga. Siya ang tunay na pinuno ng kadiliman, ang mambabarang. Mga hangal, malalim ang tinig na umalingaw-ngaw sa buong baryo. Akala ninyo'y maililigtas kayo ng liwanag? Ang liwanag ay madaling patayin kapag napalibutan ng dilim. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang mga nilalang na parang halimaw na insekto, mga ipis na kasing laki ng aso, mga langaw na may matutulis na pakpak, at mga alupihan na kasing haba ng tao. Nagsimula silang gumapang patungo sa baryo. Diyos ko, bulong ng isang babae, nanginginig. Ngunit humakbang si Tomas, hawak ang tabas na kumikislap muli dahil sa mutya. Kung gusto mong makuha ang liwanag, dumaan ka muna sa akin. Tumawa ang mambabarang. Isang magsasaka lang? Huwag mo akong tawanan. Ngunit hindi natitinag si Tomas. Katabi niya si Lyra at sa paligid nila ay nagsisigla ang mga magsasaka, nakahawak sa mga palakol, gulok at sibat. Hindi sila mandirigma, ngunit handa silang lumaban. Makinig kayo, sigaw ni Tomas sa mga tao. Hindi tayo dapat maghiwa-hiwalay, sama-sama tayong lalaban. Ang asin, bawang at apoy. Iyan ang ating sandata laban sa mga nilalang niya. Ang liwanag ng kabatiran, gagamitin ko para protektahan kayo. Nag-ikot si Lyra ng mga palad at sa bawat taong nilapitan niya ay nagbigay siya ng bahagyang liwanag. Parang patak ng ulan sa kanilang dibdib, nagiging lakas ng loob. Huwag kayong matakot. Ang dilim ay hindi magtatagumpay kung ang mga puso ninyo'y nagliliyab. At doon nagsimula ang paghahanda ng buong baryo para sa pinakamalaking laban na haharapin nila. Ang unang harap-harapan kay mambabarang. Umuga ang lupa sa bawat yabag ng mga halimaw na kulisap. Ang mga bata ay umiiyak, ang mga inay nagkukubli sa mga banig, at ang mga magsasakay nanginginig habang hawak ang kanilang mga sandata. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Tomas, tabas sa kamay, at si Lyra, sugat ang engkanto ngunit nagliliwanag ang mga mata. Mula sa dilim, nagmartsa ang mga alaga ng mambabarang. Mga ipis na kasing laki ng aso, ang balat ay parang bakal. Mga langaw na may pakpak na matutulis na parang itak. At mga alupihan na kasing haba ng tao. Ang bawat galaw ay parang latigong humahampas sa lupa. Sa kanilang likuran, naroon si mambabarang mismo. Mataas, payat, at balot ng usok na tila walang hanggan. Mga kababayan, sigaw ni Tomas. Huwag kayong maghiwa-hiwalay, sama-sama tayong lalaban. Agad na kumilos ang mga magsasaka. Ang ilan ay nagtapon ng asin sa paligid, bumuo ng bilog na proteksyon. Ang iba naman ay nagsindi ng apoy gamit ang tuyong dayami at langis. Ang mga alupihan na unang sumugod ay napasigaw sa hapdi ng matamaan ng asin, ngunit ang ilan ay nakalusot at muntik ng makapinsala. Mabilis na sumugod si Tomas, tinaga ng kanyang tabas ang isang alupihan. Sa gabay ng mutya, nagningning ang talim, at ang halimaw ay naputol sa dalawa, naging abo na tinangay ng hangin. Magaling magsasaka, ngisi ni mambabarang, ngunit hindi ka magtatagal. Nakaramdam si Tomas ng bigat mula sa bayong na may laman ng kabatiran. Muling bumulong ang mga tinig mula rito. Buksan mo kami, palalayasin namin lahat ng kaaway mo, ibibigay namin ang walang hanggang lakas. Ngunit naalala niya ang babala ni Lyra na ang kabatiran ay magiging lason kapag ginamit sa kasakiman, kaya't marahan niyang binuksan ang sisidlan, sapat lamang upang kumalat ang liwanag at protektahan ang baryo.
Ang mga kulisap na lumalapit ay nasusunog sa bawat pagdampi ng sinag. "Lira!" sigaw ni Tomas. "Tulungan mo akong itimon ang lakas nito." Tumabi si Lira at sabay silang nagpalabas ng liwanag, isang sinag na pumulupot sa buong baryo parang kupola ng araw. Ang mga tao'y nakahinga ng maluwag, nakaramdam ng lakas ng loob. Ngunit kasabay nito, unti-unting nanghihina si Lira. Ang sugat niya ay muling bumuka at ang dugo niyang bughaw ay pumatak sa lupa. Ngumiti si Mambabarang. "Kung hindi ko kayo kayang talunin sa lakas, dudurugin ko kayo sa takot." Itinaas niya ang kanyang mga kamay at mula sa kanyang usok ay lumabas ang mga anino ng mga mahal sa buhay ng mga magsasaka. Ang ilan ay nakakita ng kanilang yumaong mga magulang, ang iba naman ng kanilang mga anak. Ang mga anino ay umiiyak, humihingi ng tulong. "Nanay!" Bulong ng isang batang lalaki, tumatakbo papalapit. Ngunit nang hawakan niya ang anino, biglang nagbago ito ng anyo. Naging halimaw na kulisap at muntik na siyang lamunin. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Mang Simeon, sabay sibat sa halimaw. "Huwag kayong paloloko!" sigaw ni Mang Simeon. "Laro lang ng dilim ang mga iyon." Ngunit marami pa ring nanghihina ang loob. Unti-unting nagiging kaguluhan ang kampo ng baryo. Upang pigilan ang laganap na takot, tinanggal ni Lira ang telang nakabalot sa kanyang sugat. Tumindig siya sa gitna, kabilay bughaw ang dugong dumadaloy at iniangat ang kanyang dalawang kamay. "Mga anak ng lupa, pakinggan ninyo ako," sigaw niya. "Ang liwanag ay hindi sa akin, kundi sa inyong lahat. Kapag nanalig kayo, hindi kayo matatalo." Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang bughaw na sinag, dumapo sa bawat tao. Ang kanilang mga mata'y kumislap at ang kanilang mga kamay ay parang tumibay. Ang dating mga magsasaka na may gulok at sibat ay tila naging mandirigma, sumugod ng sabay-sabay laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit kapalit nito, halos himatayin si Lira. Agad siyang sinalo ni Tomas. "Lira!" sigaw niya, nanginginig. "Huwag mong inuubos ang lakas mo." Mahina siyang ngumiti. "Kailangan nila ako. Kailangan kanila. Hindi ito laban ng isa, kundi ng lahat." Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Tomas papunta kay Mambabarang. "Ako ang hinahanap mo, hindi sila." Tumawa ang nilalang. "Sa wakas, magsasaka, naglakas loob ka ring lumapit. Alam mo bang lahat ng tapang mo'y walang saysay sa harap ng kapangyarihan ko?" "Hindi ako nag-iisa," sagot ni Tomas, sabay hawak kay Lira at sa kabatiran. "Kasama ko ang baryo at kasama ko siya." Itinaas ni Mambabarang ang kanyang mga kamay at ang mga kulisap ay bumuo ng isang dambuhalang nilalang na parang higanting gagamba, may 8 paa at mga mata na nagliliyab. Itinaas din ni Tomas ang kanyang tabas at ang mutya ay nagningning na parang araw na sumisikat sa gitna ng gabi. "Kung gubat ang dala mo, bukid ang dala ko. At ang bukid hindi kailanman magpapatalo sa peste." Nagbanggaan ang liwanag at dilim. Ang mga paa ng higanting kulisap ay sumampal sa lupa, winawasak ang mga kubo. Ngunit bawat hakbang nito ay sinusundan ni Tomas ng tabas. Hinahati ang mga paa hanggang sa maging abo. Sa tulong ng kabatiran, lumakas ang bawat hampas niya at sa bawat sigaw ng mga tao'y nadadagdagan ang kanyang tapang. Ngunit si Mambabarang ay hindi pa tapos. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang isang itim na usok na tumagos mismo sa dibdib ni Tomas. Saglit siyang nanghina, nakakita ng mga imahe ng kasakiman. Sariling baryo niyang siya ang pinuno, sarili niyang palayang ginto. "Kung tatanggapin mo ako," bulong ng tinig ni Mambabarang, "magiging hari ka ng lahat, hindi ka na magsasaka kundi Diyos." Ngunit muli siyang natauhan nang maramdaman ang kamay ni Lira sa kanyang braso. "Tomas,
hindi mo kailangan maging Diyos. Ikaw ay sapat na. Isang magsasakang may pusong hindi sumusuko. At sa sandaling iyon, napawi ang usok. Nabuwal ang higanting kulisap nang wakasan ni Tomas ang isa nitong paa sa isang malakas na putol. Niyogyog ng baryo ang mga tambuli at sigaw, at ang liwanag ng kabatiran ay kumalat palalo. Nagmistulang araw sa gabi. Sa kauna-unahang pagkakataon, umatras si Mambabarang. Galit ang mga mata, ngunit ramdam ang kahinaan. Hindi pa ito tapos, magsasaka, bulyaw niya. Sa susunod, hindi ako mag-iisa. Dadalhin ko ang hukbo ng dilim, at sa isang iglap, naglaho siya sa ulap ng mga insekto. Pagod na pagod si Tomas, nanginginig ang mga tuhod, ngunit nakatayo pa rin. Sa kanyang tabi, nakasandal si Lyra, halos mawalan ng malay. Ang mga tao ay nagsigawan ng tagumpay, ngunit ramdam nila ang bigat ng banta. Hindi pa tapos ang lahat. Nanalo tayo, bulong ni Mang Simeon. Pero babalik siya. Tumingin si Tomas kay Lyra, hawak pa rin ang kabatiran. Kung babalik siya, haharapin natin siya, sama-sama. At sa kanyang dibdib, unti-unting tumibok ang isang damdamin na hindi lamang tapang, kundi pagmamahal na lumalalim para sa engkantong naging ilaw sa kanyang buhay. Matapos ang laban sa baryo, muling bumalik ang katahimikan, ngunit hindi ang kapanatagan. Ang mga kubo'y may sira, ang ilan sa mga pananim ay nalanta sa lagim ng mga kulisap, at ang mga tao'y sugatan, ngunit buhay. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Tomas, hawak pa rin ang kabatiran. Para bang ang sisidlan ng liwanag ay isang apoy na hindi niya maibaba, sapagkat kapag iniwan niya'y baka tuluyang bumalik ang dilim. Lumapit si Mang Simeon, may dalang pamunas para sa mga sugat ni Tomas. "Anak," sabi niya, "ikaw ang dahilan kung bakit nakaligtas kami. Pero hindi ko mawari hanggang kailan mo kayang bitbitin yan." Tiningnan ni Tomas ang sisidlan. Parang may sariling isip ang kabatiran. Kanina, halos makuha na ako ng mga bulong nito. Kung wala si Lyra, napatingin siya sa engkanto na nakahiga pa rin sa banig. Mahina ang paghinga. Baka bumigay na ako. Umiling si Mang Simeon. Hindi pwedeng sa iyo lang nakaasa ang lahat. Kailangan nating maintindihan kung paano ito gagamitin nang hindi ka nilalamon. Sa kabila ng kanyang kahinaan, nagising si Lyra. Nakaupo siya, bagamat halatang hirap. "Tama si Mang Simeon," mahina niyang sabi. "Ang kabatiran ay hindi para sa isang tao lamang. Isa itong binhi ng liwanag. Kung ang binhi ay itinanim sa pusong may kasakiman, lalago itong tinik. Ngunit kung sabay-sabay kayong magbabantay, magiging puno itong nagbibigay ng anino at pagkain." Nagkatinginan ang mga tao, parang ngayon lang nila naunawaan ang halaga ng kanilang pagkakaisa. Ang ilaw ay hindi lamang para kay Tomas, kundi para sa buong baryo. "Kung gayon," wika ni Tomas, "paano natin ito itatago? Paano kung makuha ni Mambabarang?" Sumeryoso ang mukha ni Lyra. "Hindi natin ito basta maitatago. Kailangang matutunan ninyo kung paano magbahagi ng liwanag nito. Ang kabatiran ay parang apoy. Kapag ibinahagi, dumadami. Kapag inangkin, namamatay." Sa gabing iyon, nagtipon ang lahat sa gitna ng baryo. Pinili ni Lyra ang 7 matatanda at 7 kabataan upang lumapit kay Tomas. Pinahawak niya ang kabatiran habang nakapikit, at isa-isang dumaos-dos ang liwanag mula rito patungo sa kanilang mga puso. Ang ilan ay nakaramdam ng init, ang iba na may parang malamig na hamog. Ngunit lahat sila ay nagising ang damdamin. Nagkaroon ng lakas ng loob, tibay ng loob at malinaw na kaisipan. Ang mga magsasakay tumingin sa isa't isa, para bang mas malinaw nilang nararamdaman ang bigkis ng pagkakapatiran. "Ngayon," sabi ni Lyra,
Ang kabatiran ay hindi na lamang hawak ni Tomas. Nasa inyo na rin. Kapag dumating muli ang dilim, ang bawat isa sa inyo ay magiging ilaw. Ngunit habang nagaganap ang ritual, nakaramdam si Tomas ng kakaibang lamig. Ang paligid ay tila lumabo at mula sa gilid ng kagubatan ay may aninong sumilip. Isang bulong ang dumampi sa kanyang tainga. Hindi ninyo kami matatalo. Kapag dumating ang buwan ng kadiliman, babalik ako. At sa oras na iyon, hindi lang ako, kasama ko ang buong hukbo ng mga alagad. Napalingon si Tomas at saglit niyang nakita ang pulang mata ng mambabarang nakatanaw mula sa malayo. Nang iglap na iyon, nawala rin ang anino, iniwan silang nanginginig. Alam niya, bulong ni Tomas. Alam niyang nagising na natin ang kabatiran. Pagkatapos ng ritual, naglakad si Tomas sa tabing batis upang huminga ng hangin. Kasunod niya si Lyra na bagamat sugatan ay nagpumilit na sumama. Dapat ka pang nagpapahinga, sabi ni Tomas, nag-aalala. Hindi ko kayang hindi makita ang ilog, sagot ni Lyra, ngumiti. Dito ako humuhugot ng lakas at gusto kong makasama ka. Saglit silang natahimik, tanging tunog ng agos ng tubig ang naririnig. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Tomas. Lyra, mahina niyang sabi, hindi ko alam kung bakit ako ang pinili ng mutya. Pero isang bagay ang sigurado ako. Kung wala ka, matagal na akong bumigay. Ikaw ang ilaw ko. Namutla si Lyra, ngunit agad ding napangiti. May luha sa kanyang mata. At ikaw, Tomas, ang aking lupa. Matibay, matatag, hindi bumibigay. Sa lupa nakatanim ang lahat ng binhi. At ikaw ang aking binhi ng pag-asa. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, hindi nila alintana ang dilim na nagbabantang bumalik. Sa gitna ng panganib, may pag-ibig na unti-unting umuusbong. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Mang Simeon at ilang magsasaka. Tomas, Lyra, sabi niya, hindi pa tapos ang lahat. Nakakuha kami ng balita mula sa kalapit baryo. Marami raw ang naglalaho tuwing gabi. Tinatangay ng mga insekto at hindi na bumabalik. Nagtinginan sina Tomas at Lyra. Alam nilang iyon ang unang senyales ng pagdating ng hukbo ni Mambabarang. Kung gayon, mariing sabi ni Tomas, simula ngayon hindi na tayo maghihintay lang. Maghahanda tayo at kapag dumating sila, salubungin natin. At sa kanilang mga puso, nandoon ang takot. Ngunit mas matimbang ang pag-ibig at ang panata ay pagtanggol ang kanilang baryo kahit kapalit ng buhay. Makalipas ang ilang araw, tila muling naging payapa ang baryo. Ang mga tao'y muling nagtanim, nagayos ng mga sirang kubo at nagtipid sa mga naiwang palay. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, naroon ang kaba sapagkat alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ang mambabarang ay nagmamatiyag, naghihintay ng tamang oras upang sumalakay muli. Isang gabi, dumating ang isang sugatang lalaki mula sa kalapit baryo ng Mapula. Ang kanyang mga matay maputla at ang kanyang katawan ay puno ng kagat at sugat na parang mula sa mga insekto. Tinangay sila. Sigaw niya bago tuluyang nawalan ng malay. Mga kababayan ko, dinala sa kagubatan ng mga kulisap, tulungan ninyo kami. Nagkagulo ang mga tao. Ang balita ay kumalat. Maraming magsasaka at mga bata ang nawawala sa kalapit na baryo. Ang ilan ay natakot, nais nang tumakas, ngunit si Tomas ay hindi pumayag. Kung hahayaan nating mangyari ito sa kanila, wika niya, susunod tayo. Hindi lang ito laban para sa Sitio Malapad, kundi para sa lahat ng baryo. Tumango si Lyra, bagamat mahina pa rin. Ang mga taong iyon ay ginagamit na alay upang palakasin ang hukbo ng Mambabarang. Kung hindi natin sila maililigtas, lalo siyang lalakas. Tinipon ni Tomas ang mga pinuno at matatanda ng baryo.
Hindi natin kayang labanan si Mambabarang ng nag-iisa. Kailangan natin ng tulong mula sa mga karatig baryo. At higit sa lahat, kailangan nating magsama-sama bilang isang hukbo. Ngunit paano? Tanong ng isang matanda. Hindi tayo mandirigma. Magsasaka lang tayo. Ngumiti si Lira. Kaya kayong mandirigma kung magtitiwala kayo sa sarili at sa isa't isa. Ang kabatiran ay hindi para kay Tomas lang. Nasa bawat isa na sa inyo. Kapag nanindigan kayo, lalakas kayo. At doon, pumayag ang lahat. Pinili ang mga kabataang lalaki bilang mga tagapagdala ng apoy. Ang matatanda na may maghahanda ng mga halamang gamot at asin. At ang kababaihan ay mag-aalaga sa mga bata. Ang buong baryo ay naging isang kampo ng paghahanda. Pinangunahan ni Tomas ang pagsasanay. Tinuruan niya ang mga kabataan kung paano gumamit ng sibat at gulok at kung paano magtapon ng asin upang lumikha ng harang. Si Mang Simeon naman ay nagturo kung paano gumawa ng mga palakol na yari sa bakal at asin. Samantala, si Lira ay nagbahagi ng kapiraso ng kanyang liwanag sa bawat isa. Hindi sapat upang maging engkanto sila, ngunit sapat upang bigyan sila ng tapang. Sa tuwing hahawak sila sa kanilang sandata, may mumunting ningning na nagmumula dito. Ngunit bawat gabi, alam nilang papalapit ng papalapit ang dilim. Minsan ay naririnig nila ang ugong ng mga pakpak ng insekto mula sa kagubatan. Minsan na may nakikita nila ang mga pulang matang nagmamasid sa malayo. Isang gabi, sa oras ng kabilugan ng buwan, dumating ang kanilang pinangangambahan. Ang hangin ay biglang lumamig at mula sa kagubatan ay lumabas ang libo-libong kulisap. Ang kanilang ugong ay parang kulog at ang kanilang aninoy nagtakip sa buwan. Kasama ng mga kulisap ang mga taong nawawala. Ngunit ngayon sila'y parang walang malay, mga matay puti at ginagamit bilang alagad ng dilim. Tumawa si Mambabarang mula sa gitna ng ulap ng usok. Mga magsasaka, mga walang laban. Akala ba ninyo'y kaya ninyo akong pigilan? Ngayon tingnan ninyo, ang inyong mga kapatid ay alagad ko na. Nangisay ang mga tao sa takot, lalo na't nakilala nila ang ilan sa mga bihag. Ngunit si Tomas ay humakbang pasulong, tabas sa kamay at kabatiran sa kanyang dibdib. Kung sila'y alagad mo, babawiin namin sila. Sigaw niya. Nagsimula ang digmaan. Ang mga magsasaka ay sumugod, dala ang apoy, asin at bakal. Ang mga kabataan ay nagtatapon ng asin sa mga kulisap, habang ang matatanday nagbubuga ng usok mula sa tuyong dahon at halamang gamot. Si Tomas ay nasa gitna, hawak ang tabas na kumikislap sa liwanag ng kabatiran. Bawat hampas niya'y nagiging abo ang mga halimaw. Si Lira naman, kahit sugatan, ay ginamit ang natitira niyang lakas upang palayain ang mga bihag. Pinapadaloy niya ang liwanag mula sa kanyang palad at isa-isa silang bumabalik sa ulirat. Ngunit sa bawat tagumpay nila, mas lalo pang dumarami ang mga nilalang ng dilim. Ang mga ipis na kasing laki ng aso'y nagsilapit, winawasak ang mga bakod. Ang mga alupihan ay sumalakay sa mga bata at ang mga langaw na may pakpak na itak ay sumugod kay Lira. Agad na sinalo ni Tomas ang mga atake, ngunit napasigaw siya nang makagat sa balikat ng isang alupihan. Dumugo ito at ang dugo'y tila lason na sumasakit hanggang sa kanyang mga ugat. "Tomas!" sigaw ni Lira, hinawakan ang sugat niya. "Kailangan mong magtiis, huwag mong bibitawan ang tabas." Ngumisi si Mambabarang mula sa malayo. "Ayan na, unti-unti ka nang nagiging isa sa amin. Kapag bumigay ka, ikaw ang magiging pinakamakapangyarihang alagad ko." Ngunit kahit nanginginig sa sakit, hindi bumigay si Tomas. Itinaas niya ang kanyang tabas at sumigaw. "Hindi ako alipin ng dilim, ako'y magsasaka. At ang magsasaka ay hindi sumusuko hanggat may binhing nakatanim sa lupa." At mula sa kanyang dibdib ay sumiklab ang liwanag ng kabatiran, mas maliwanag kaysa dati.
Tinamaan ito ang mga nilalang at nagsipaglaglagan silang lahat. Ang mga bihag na tao'y nagising, umiiyak, ngunit ligtas. Nagulat si Mambabarang. Imposible, hindi ka dapat makalalaban sa lason ko. Ngunit tumayo si Tomas kahit sugatan at tumingin sa kanya nang may apoy sa mga mata. Hindi mo ako matatalo sapagkat hindi ako nag-iisa. Ang baryo ang aking lakas. At si Lira, siya ang aking ilaw. Nagngangalit ang buong kagubatan sa sigaw ng mga kulisap. Sa itaas, tinakpan ng makapal na ulap ang buwan. Sa lupa, nanginginig ang mga magsasaka habang patuloy na lumalaban. Ngunit sa gitna ng lahat, nakatayo pa rin si Tomas. Duguan ngunit matatag, hawak ang tabas na nagliliwanag sa apoy ng kabatiran. Sa kanyang tabi, si Lira, halos mawala ng hininga, ngunit hindi bumibitaw sa pag-agos ng liwanag mula sa kanyang palad. Sa malayo, nakangisi si Mambabarang, balot ng itim na usok. Nakakabilib, anya, ngunit hanggang kailan mo kaya? Ang dugo mo'y may lason at ang bawat tibok ng puso mo'y nagdadala sa iyo sa aking bisik. Sa huli, magiging isa ka sa hukbo ko. Naramdaman ni Tomas ang pamimigat ng kanyang katawan. Ang sugat sa kanyang balikat ay nag-aapoy at sa kanyang isipan ay muling pumasok ang mga bulong. Isuko mo ang kabatiran. Ako ang magpapalaya sa sakit. Ako ang magbibigay ng kapangyarihan. Halos bumigay na siya, ngunit biglang humigpit ang hawak ni Lira sa kanyang kamay. Tomas, mahina niyang sabi, kapag bumigay ka, tapos na tayong lahat. Huwag mong hayaan. Tumingin si Tomas sa kanyang mga kasama. Mga magsasaka, mga kabataan, matatanda, lahat ay lumalaban kahit pawisan, sugatan at natatakot. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sila tumatakas. Ang kanilang mga matay puno ng pag-asa. Hindi ko kayo bibiguin, bulong niya. Hindi ako magsasaka lang. Ako'y tagapagtanggol ng aking bayan. Sa huling lakas, binuksan ni Tomas ang kabatiran. Ngunit sa halip na angkinin ang liwanag nito, ibinahagi niya sa lahat ng mga tao sa paligid. Sa bawat magsasaka, sa bawat ina, sa bawat bata, isang sinag ang lumabas, pumasok sa kanilang mga dibdib. At biglang nagliwanag ang buong baryo. Ang bawat tao'y tila naging tanglaw at ang kanilang mga sandatay nag-apoy sa liwanag. Imposible, sigaw ni Mambabarang. Ang kabatiran ay hindi dapat mahahati. Ngunit ngumiti si Lira, bagamat halos mawalan ng malay. Hindi mo naintindihan. Ang liwanag, kapag ipinahagi, mas lalo itong lumalakas. Sa huling pagsubok, tinawag ni Mambabarang ang kanyang pinakamalupit na alaga. Isang dambuhalang kulisap na parang pinaghalo ng gagamba at alitaptap. Ang katawan nito'y kasing laki ng bahay at ang mga matay pula nag-aapoy sa galit. Sumugod ang halimaw, winasak ang mga kubo at sinubukang lamunin ang mga tao. Ngunit sabay-sabay na lumaban ang mga magsasaka. Ang kanilang sibat at gulok ay nagliwanag at sa bawat sugat na kanilang ibinigay, ang halimaw ay napapaatras. Si Tomas ang tumapos dito. Tumalon siya, itinulos ang tabas sa ulo ng halimaw at sabay na pinakawalan ng liwanag ng kabatiran. Isang malakas na pagsabog ang naganap at ang halimaw ay naging abo na tinangay ng hangin. Nanlilisik ang mga mata ng Mambabarang. Mga hangal, hindi pa tapos ito. Ako'y hindi ninyo kayang patayin. Ngunit lumapit si Tomas at Lira, sabay. Ang kabatiran ay nasa kanilang pagitan, nagliliwanag na parang araw. Tama ka, sabi ni Tomas. Hindi kita kayang patayin mag-isa, ngunit kaya ka naming palayasin, sama-sama. Itinaas ng lahat ng tao ang kanilang mga kamay at mula sa kanila'y lumabas ang liwanag. Ang kabatiran ay sumabog sa isang dambuhalang sinag, tumama kay Mambabarang.
Nagsisigaw siya, ang kanyang katawan ninadurog sa bawat himaymay ng usok. Hindi! Hindi! Hindi pa ako tapos! Babalik ako! At sa huling sigaw, naglaho siya, iniwan ng katahimikan sa baryo. Ang ulap ng mga kulisap ay naglaho rin at muling sumikat ang buwan. Bumagsak si Tomas sa lupa, hingal at sugatan, ngunit buhay. Lumapit si Lira at niyakap siya kahit mahina pa rin. Tomas, nagawa natin. Ngumiti si Tomas kahit halos mawalan ng ulirat. Hindi tayo. Ikaw ang nagbigay ng liwanag. Ako'y magsasaka lang. Umiling si Lira, may luha sa kanyang mga mata. Hindi. Ikaw ang dahilan kung bakit nanindigan ang lahat. Ikaw ang puso ng baryo. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa kabila ng sugat, sa kabila ng dilim, doon isinilang ang pag-ibig na hindi kayang talunin ng kahit anong sumpa. Ngunit sa malayong kagubatan, isang mahina ngunit malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Hindi pa tapos ang dilim. Makalipas ang huling sagupaan laban kay Mambabarang, unti-unting bumalik ang katahimikan sa Sitio Malapad. Ang buwan ay muling nagliwanag at ang mga kulisap ng dilim ay naglaho. Naiwan ang baryo, nawasak man ang mga kubo, buhay at ligtas naman ang mga tao. Ngunit sa puso ng lahat, alam nilang hindi pa ganap natapos ang laban. Sapagkat ang tinig ng kadiliman ay nagbabantang babalik balang araw. Gayunpaman, sa gabing iyon, pinili nilang ipagdiwang ang tagumpay na kanilang nakamit. Kinabukasan, sama-samang naglinis ang mga tao. Ang mga kabataan ay nagayos ng mga bakod at pilapil. Ang mga matatanda ay nagluto ng pagkain mula sa natitirang ani. At ang mga kababaihan ay nagalaga sa mga sugatan gamit ang mga halamang gamot. Hindi na tayo katulad ng dati, wika ni Mang Simeon habang pinagmamasdan ng lahat. Dati bawat isa'y kanya-kanya. Pero ngayon, sabay-sabay tayong lumaban at sabay-sabay tayong bumangon. Tumango si Tomas. Hawak ang kanyang tabas na ngayoy tila ordinaryo na muli. Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang may apoy na hindi na mawawala. Ang apoy ng kabatiran na ngayoy bahagi ng lahat ng tao sa baryo. Sa isang gilid, nakahiga si Lira sa ilalim ng puno ng dahon. Bagamat hindi pa lubos na magaling ang kanyang sugat, mas magaan na ang kanyang hininga. Nilapitan siya ni Tomas. Dala ang malamig na tubig mula sa batis. Dapat ka pang nagpapahinga, wika ni Tomas, nag-aalala. Ngumiti si Lira, mahina ngunit totoo. Hindi ko kayang hindi makasama kayo sa pagbangon. Ang baryo mo'y naging baryo ko na rin. At ikaw, Tomas. Tumigil siya sandali, namumula ang pisngi. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nanatili. Napayuko si Tomas. Hindi alam kung paano sasagot. Ngunit marahan niyang hinawakan ang kanyang kamay at sapat na iyon upang magkaunawaan silang dalawa. Sa gabing iyon, nagtipon ang lahat sa gitna ng baryo. Ang kabatiran ay inilagay nila sa isang maliit na dambanang yari sa kahoy at bato, pinalibutan ng asin at mga halamang gamot. Doon sila nanalangin, sabay-sabay, upang ipagpasalamat ang liwanag at ang kanilang pagkakaisa. Ngunit bago matapos ang panalangin, muling narinig ni Tomas ang mahinang bulong mula sa kabatiran. Kung nais mong maging makapangyarihan, maaari kang maging hari ng lupaing ito. Muling bumigat ang kanyang dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Tiningnan niya ang mga tao, ang kanyang baryo, ang kanyang pamilya, at si Lira. Hindi ko kailangan maging hari, bulong niya pabalik. Sapat ng maging magsasaka at maging tagapagtanggol ng mga mahal ko. At sa sandaling iyon, ang bulong ng kabatiran ay tuluyang natahimik. Kinabukasan, sumikat ang araw ng mas maliwanag kaysa dati. Ang mga palay ay tila nagkaroon ng bagong sigla at ang batis ay kumislap sa bughaw na liwanag. Parang nabiyayaan ang lupa ng bagong pag-asa.
Lumapit si Lyra kay Tomas, nakangiti. Tingnan mo, Tomas. Ang lupa mo'y muling nabuhay. Hindi lang ikaw ang nagsaka, kundi ang buong baryo. Iyan ang bunga ng inyong pagkakaisa. Napangiti si Tomas. Hawak ang kanyang tabas na ngayon ay hindi na lamang sandata, kundi simbolo ng kanyang panata. Habang may lupa, may magsasaka. At habang may magsasaka, may pag-asa. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa gitna ng sikat ng araw, ang kanilang mga puso'y nagsanib, hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa panata na magtatanggol ng kanilang bayan laban sa anumang dilim na darating. Ngunit sa kabila ng liwanag ng bagong araw, sa pinakamalayong bahagi ng kagubatan, isang maitim na anino ang gumalaw. Hindi na iyon si Mambabarang, kundi mas matanda, mas makapangyarihan at mas uhaw sa kapangyarihan. Kung natalo ang aking alagad, bulong ng anino, ako mismo ang darating. At sa hinaharap, may mas mabigat pang pagsubok na sasalubong kay Tomas, kay Lyra at sa buong baryo. Sa mga sumunod na taon, naging alamat sa buong paligid si Tomas at si Lyra. Ang kanilang kwento'y ikinuwento ng matatanda sa mga kabataan. Ang binatang magsasaka at ang magandang engkanto na nagmahalan at nagtagumpay laban sa Mambabarang. Ngunit higit pa sa alamat, sila'y naging simbolo ng katotohanan na ang liwanag ay hindi kailanman nag-iisa. Ito'y lumalakas lamang kapag ibinahagi. At sa bawat anihan, sa bawat sigla ng lupa, sa bawat patak ng ulan, naroon ang kanilang alaala, ang magsasakang nagmahal sa isang engkanto at ang engkantong nagtiwala sa isang mortal. Isang pag-ibig na mas matibay kaysa anumang sumpa ng dilim. Wakas.